May nagawang i-test yung trust rating sa mga past presidents doon sa first 6 months. Nagpapasalamat naman daw ang Malacanang sa malaking tiwala ng nakararaming Pilipino. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, pinalalakas ng survey ang determinasyon ng administrasyon na makamtan ang layuning magkaroon ng Pilipinas na walang ilegal na droga, krimen at katiwalian sa serbisyo publiko. Jam Sante, Nakatutok, 24 oras. Mabigat na po ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa mga papauwi ngayong Kapaskuhan. At mula po sa Balintawak Toll Plaza, nakatutok live si Rafi Tima. Vicky, sa ilang bahagi nga nitong North Luzon Expressway, ramdam na ng pamunuan ng North Luzon Expressway yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Mula pa raw noong nakaraang linggo yan. At sa isang drone shot na ating ipapakita, Vicky, makikita naman yung sitwasyon dito naman sa may bungad ng Balintawak Toll Plaza. Kung makikita nyo, sa may bungad ay medyo maluwag pa yung daloy ng mga sasakyan. In fact, pagkalagpas itong Toll Plaza ay may kaluwagan na yung daloy ng mga sasakyan. Pero pagdating sa may gitna ay medyo babagal ulit yung daloy ng mga sasakyan. Ramdam na ngayon pa lang ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa NLEX at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Pero ang pagdami ng mga dumadaan sa expressway, hindi lang palabas ng Metro Manila. Ang observation namin ngayon, marami din pumupunta ng Maynila ngayon. So both directions medyo marami ngayon yung volume natin. Partikular na mabigat ang trapiko paglagpas na ng Balintawak Toll Plaza, papasok ng EDSA. Sa palabas naman ng Kamaynilaan, mabigat ang palapit sa may Kawayan Toll Plaza simula pa alas 12 ng tanghali kanina. Wala namang mga naitalang aksidente pero tila marami umano ang mga truck na lumalabas ng may Kawayan exit kaya umaabot na sa mahigit 300 metro ang pila sa dalawang lane ng NLEX northbound bago makarating ng may Kawayan exit. Dahil dito bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dahil dalawang linya na lang ang nadaraanan ng mga motoristang padiretso ng norte. Sa San Fernando, mahabang pila rin ng mga sasakyan ang naranasan ng mga motorista ngayong hapon. Buong linya ng northbound NLEX sakop ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Ayon sa NLEX, tapos naman na ang asphalt overlay sa kanilang 27 kilometrong road widening project. Bukas, kung saan inaasahang mas lalaki pa ang volume ng mga patungong norte, balak na raw nilang buksan ang ilang bahagi nito para maibsan ang inaasahang pagbigat ng trapiko rito. May lane marking na pero hindi pa sir kumpleto, yun lang yung ano. So yun nga, kaya chinecheck namin kung safe na po ito. Nakakabit na rin ang CCTV system ng SCTEX sa monitoring center ng NLEX at kitang bagamat volume na ang dami ng mga palabas ng tipo gate sa Subic at sa bandang Tarlac, manageable pa naman daw ito. Handa na raw ang dagdag na mobile booths para sa inaasahang dagsa ng mga motorista bukas. Patuloy namang paalala ng NLEX, sumunod lang lagi sa batas trapiko. Huwag palipat-lipat ng linya dahil lalo lang ito magpapabagal sa daloy ng mga sasakyan, lalo na kapag mabigat na ang trapiko. At bagamat paulit-ulit bilid ng pamunuan ng NLEX, paghandaan ng biyahe ngayong Kapaskuhan para sa ligtas na paglalakbay. Mainam talaga na yung magdadrive, kailangan nasa kondisyon yung katawan, may tamang sapat na pahinga at importante din na i-check yung sasakyan. Dapat nasa kondisyon din yung sasakyan at meron nga po tayong guideline, yung blow bag. Vicky, tulad ng ating ipinakita kanina sa ating drone shot ay medyo may kaluwagan pa nga yung papasok dito sa North Luzon Expressway pag kayo galing sa may EDSA, pero ayon sa pamunuan ng NLEX hanggang alas 7 mamaya inaasahang dadagsa na itong mga magsisiuwian, yung mga gustong mauna na makauwi sa kanilang mga probinsya. Bukas pa talaga, Vicky, inaasahan ng NLEX at SCTEX na dadagsa yung mga pauwi sa kanilang mga probinsya kung kaya't nakahanda na raw yung pamunuan ng NLEX dun sa kanilang mga extra na booth tellers para naman makakope dun sa inaasahang dagsa ng mga taong palabas ng norte. Pero inaasahan din, Vicky, na may mga magtutungo rin ng Metro Manila kung kaya't inaasahang yung kabilang linya naman, yung papasok ng Metro Manila, lalo na sa may bandang Bukawe, Bulacan, ay tiyak daw na magiging mabigat din yung daloy ng mga sasakyan kung kaya't maghanda rin yung ating mga motorista na papasok naman ng Metro Manila simula bukas hanggang sa Sabado. Vicky? Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa mga gusto pong makaiwas sa mahabang pila sa mga grocery, sa mga ayaw na magluto, meron pong mabibili ng mga tinatawag na ready-to-eat na handang pang Noche Buena. Nakatutok si Maki Pulido.
Kung ayaw mo nang ma-stress sa pamamalengke at pagluluto ng handa para sa Noche Buena, pwede namang bilhin na lang ito na ang gagawin mo na lang ay ilagay sa plato at ilapag sa mesa. Ito ang specialty ng tindahan ni Rowena Mendoza sa Dapitan, Quezon City. Kasi nakaka-stress mamalengke, makipagsiksikan ka. Hindi mo alam kung anong tamang karne, tamang isda, tamang ano ang bibilhin mo. Eh dito, pag namili sila, talagang ano na sila, parang solve na yung problema nila sa Noche Buena. Maraming pagpipili ang ulam. May kare-kare, kaldereta, kalyos, at iba pang patok sa handaan tulad ng crispy pata na 400 pesos kada piraso, chicken cordon bleu na 500 pesos kada kilo, 200 pesos ang kada piraso ng embutido at ang isang pack ng barbecue na may 30 piraso ay 600 pesos. Medyo may kataasan ng konti, pero ang ginagamit kasi naming karne, first class talaga. Pinakapatok talaga sa 24, Saturday yon, and then sa December 31, pila na talaga ang tao rito. Kung gusto mong maiba, may mga nagtitinda rin ng mga bilao ng mixed sushi. Mula 200 pesos hanggang 800 pesos, depende na sa dami ng bibilhin mo. Sa Dapitan, Quezon City din, ang tinda ng isang tindahan, aakalain mong lechon de leche. Yun pala, tinapay. Iba't iba ang palaman ng lechon bread. May bacon, ube, monggo o plain raisin bread. Binibili nila to, minsan imbis na lang daw na ma-high blood sila, yung bread na lang na to nang binibili nila. Kasi ito kasi yung bread na to, matagal ang span ng buhay niya, tsaka hindi pa nagkakasakit yung kumakain nito. 200 hanggang 800 pesos ang lechon bread, depende na sa laki. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At bago pa man magpasko at bagong taon, 3 bata na po ang nabiktima ng paputok ayon po yan sa DOH. Sa Ilocos Norte, isang batang babae ang naputukan ng boga na nakaapekto sa ugat ng kanyang kanang mata. Sa Maynila naman, sugatan ang kamay ng isa ring batang babae nang maputukan ng hawak na pikulo. At sa Pasay, nalapnos ang isang batang lalaki dahil sa ginamit na lusis. Nadala na po sila sa mga pagamutan at makikipag-ugnayan na ang DOH sa mga lokal na pamahalaan para isulong na nga ang pag-iwas sa paggamit ng mga paputok. Ngayon at talagang napakarami na po nagsha-shopping. May paalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Mag-ingat po kayo para hindi kayo mabiktima sa pekeng pera. Nakatutok si Mark Salazar. Sa Kapaskuhan, pinakamarami raw ang naglipa ng peking pera. Sinasamantala ng mga sindikato ang abalang isip ng mga nagmamadaling nagtitinda at mamimili. Busy yung mga tao. Ang gusto lang yan, makapagbayad ng kanilang binili, kunin yung sukle, tatakbo na. So, ang tendency ng maraming tao pagka-holiday, medyo hindi maging careful. Hindi maingat doon sa mga tinatanggap nilang sukle doon sa kanilang ibinayad. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa bawat 1 milyong tunay, may 11 peke sa sirkulasyon. Konti lang naman daw ito para makaapekto sa kabuuan ng ekonomiya. Pero kung ikaw bilang individual ay matimingan ng peking 500 o 1,000 peso bill, aaray ka. Madali lang naman makita ang peke sa tunay. Lalo na raw sa bagong henerasyon ng ating pera. Yung logo ng BSP at saka yung parrot, yung loro sa 500 at saka South Sea Pearl dun sa 1,000. Pag ganyan mo yung pera mo, mag-iiba yung kulay. Hindi nila mapipig yun. Hindi raw sapat na sasalatin mo lang ang pera dahil tuso na raw ang mga kawatan ngayon na kinukula ang mga tunay na 20 pesos at iniimprentahan ng ibang halaga. Yung paper, security paper, o hindi huwad dyan, totoong papel yan, pero hindi yon ang para sa 1,000 o sa 500. 20 pesos lang yon o 50. Pero ngayon, hindi na nila magagawa yon kasi aside from the watermark showing the portrait of the president or of a hero na inilagay natin sa pera nating papel, nilagay din natin doon yung denominasyon. Kaya makikita mo kung yung 1,000 nilagyan ng ginamitan ng security paper mula sa 20, yung watermark nakalagay doon, 20. Kung makakuha ka ng peke, sabi ng BSP, agad na isurrender ito sa kanilang sangay o sa anumang bangko at may resibo kayong pipirmahan. Hindi nyo na mababawi ang halaga ng peking pera pero ang pakonsuelo, makakatulong naman daw kayo. Mas maganda kasi kung ipagbigay alam natin sa BSP para na monitor natin
kung ilan talaga yung mga napepeke, anong itsura nung kasalukuyan nilang technology, ano ang labas nun, para makatulong sa atin sa pagpapalawak at pagpapayaman ng ating database. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Doon naman po sa mga nagla-last minute shopping ng pamaskong regalo at Noche Buena, pwede nyo pong ireklamo sa Department of Trade and Industry ang mga tindahang kulang o di kaya hindi sakto ang binibigay na sukli. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ganito halos ang mga sitwasyon sa maraming mga pamilihan dahil sa mga naghahabol sa Christmas shopping. Kaya naman sa ganitong mga pagkakataon, karaniwan ang nagiging problema ang hindi tamang pagsukli ayon sa DTI. Babala ng ehensya, bawal na bawal ang hindi magbigay ng tamang sukli. Malinaw daw ito sa batas. Ito po yung anti-shortchanging law. Hindi po pwede na ang nagtitinda ay hindi ibibigay ang tamang sukli doon sa bumibili. Ang mapapatunayang lumabag sa No Shortchanging Act of 2016, pwedeng magmulta ng mula 500 piso sa unang offense hanggang 25,000 sa ika-4 na offense na may kaakibat ng pagkakansela ng license to operate. May mga pagkakataon daw na mga bagay gaya na lamang ng candy ang ginagawang panukli kung wala raw sapat na barya ang tindahan. Gaya na lamang ng naranasan ni na Dr. Cynthia Vidad at Nora Canlas. Pag nagmamadali ka, doon tagal ka na nagantay, di ba? Papayag ka na lang. Kulang ng 25 cents, 50 cents, nawala sila. Minsan, hindi talaga sinusukli nila. Sabi ng DTI, maging ang mga ganitong bagay ay labag sa batas. Kahit pa raw, pumayag ang mamimili. Ang bawal ay yung humingi ng permiso, hindi yung pagsukli. Sa supermarket na ito sa Quezon City, madalas daw buong pera ang mga ipinambabayad ng kanilang mga customer. Pero pinaghandaan daw nila talaga ang Pasko, kaya hindi problema ang panukli. Maraming buo pero napaghandaan naman po namin. So mas maaga pa lang napaghandaan na namin yung ibibigay naming panukli na tamang sukli. Ayon sa DTI, di bali ng sobra, wag lang kulang ang sukli. Maliban na lamang daw kung kusang sasabihin ng customer na hindi na niya kukunin ang kanyang sukli. Ako na lang, basta pag wala na yung mga cents na yun. Dahil last 2 minutes na ika nga sa pamimili, may mga paalala ang DTI sa mga mamimili. Maging maingat pa rin daw sa pagbili ng mga produkto. Tingnang maigi ang mga binili, kung gaano ito kabigat o karami. Tingnang maigi ang expiration date na ayon sa DTI, meron dapat sa lahat ng mga food item. Lalo na raw yung mga nakabundle at nakabasket na food item. Dapat may price tag lahat at hindi lumalampas sa SRP o suggested retail price ang mga presyo nito. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso, ang maiinit na mga showbiz balita. Ihahatid nitong ating kachika ngayong gabi na madaling araw pa lang nagseserbisyong totoo na po. Ang walang kapakurang si Luan D. Luan? Thanks, Mike. Hindi lang po early Christmas gifts, kundi inspirasyon ang dala ng Pinay Beauty Queens para sa ilang batang may sakit. Yan ang chika ni Aubrey Campbell. Nagala Santa Claus ang binibining Pilipinas Queens sa kanilang pagbisita sa Nephro, Cardio and Hemo Ward sa National Children's Hospital. Namigay ng mga regalo sina Miss International 2016 Kaida Versosa, Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina, Miss Globe third runner-up Nicole Manalo, kasama rin sina binibining Pilipinas first runner-up Angelica Alita at second runner-up Jessa May Huelar sa mga batang naka-confine sa ospital na karamihan ay nakikipaglaban sa sakit na cancer. Nag-enjoy ang mga bata sa magic show at pakikipag-selfie sa mga binibini beauties. I've been really looking forward to this. And yun, masaya. And this is something I really want to do. Isa sa pinaka-excited na magpa-picture ang 11-year-old na si Princess Anne Bakayan na 6 na taon nang lumalaban sa sakit na leukemia. Inspirasyon daw niya ang mga beauty queen. Gusto ko maging beauty queen, princess. Kailangan ko. Natuwa rin sa kanilang pagbisita si Raymond Florentino na mayroon namang bone cancer. Nagiging masaya raw ang kanilang ward pag mayroong dumadalaw sa kanila, lalo na ngayong magpapasko. Sobrang saya. Ang tumulong sa mga batang may sakit ay isa raw sa advocacy ni Miss Universe Philippines Maxine. Kaya bago raw siya maging busy sa paghahanda para sa Miss Universe pageant, ay naglaan na siya ng oras para rito. Yung smile nila iba pa rin eh. Kasi syempre pag nakita sila ng mga queens,
tapos may maraming toys. Sobrang na-excite sila. Kaya masaya na din ako na kahit one day, mabigyan natin sila ng kasiyahan. Imbes naman daw na ma-pressure matapos mabigo ang Pilipinas na makuha ang corona sa Miss World, mas excited pa raw si Maxine at nangako siyang paghuhusayan para makuha ang ating back-to-back win. Kasi yung time na pumunta yung 10 candidates here, nakita ko sila kung paano sila makipagkaibigan. Yung relationship namin, nakapag-build na din ako with them. So parang yun na yung start for me na I'm getting excited. Hindi pressure. Pero syempre, ibibigay ko pa rin ng 100% ko for the country. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Sa mga sasakay naman ng barko para umuwi ng probinsya sa Pasko, may babala sa inyo kaugnay ng paparating na bagyo. Alamin kung ano-ano bahagi ng bansa ang posibleng maapektuhan nito sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa mga maglalayag para makauwi ngayong Pasko, dapat nyo nang planuhin ang inyong biyahe. Unang konsiderasyon ng tropical storm na papasok na sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. So once the signal number 1 is raised by the Pag-asa, basically we don't allow vessel to sail. We would like to warn our passengers to take caution. Sa nakikitang track ng bagyong tatawaging Nina, pwede itong maglandfall sa pagitan ng Eastern Visayas at Bicol Region. Sa JTWC, mas malapit pa nga ito sa Maynila. Sa pagbaybay nito, maaapektuhan ng malalaking pantalan gaya ng Allen sa Samar, ang Matnog sa Sorsogon, Port ng Albay, Burias, Mindoro at Batangas. Wala pang deklaradong kanselasyon ng biyahe sa ngayon pero manatiling updated para hindi ma-stranded sa mga pantalan. We have deployed our search and rescue personnel, special operation group, in anticipation of any untoward accident that may happen with our passengers. Masasabak sa unang misyon ng maritime safety ngayong holidays ang pinakabago nating multi-role vessel, ang BRP Malabrigo na pinasinayaan kanina. Our priority in the next few days is to send ships, not just Malabrigo, but to send ships to assist our passengers. Kagaya ng naunang BRP Tubataha, ang BRP Malabrigo ay para talaga sa anti-terror at anti-narcotics operations ng Philippine Coast Guard. Pero tutulong tuwing dagsa ang naglalayag ng holidays. We will give as much as possible equipment, not only for them to be good, but also their functions to be better. And because this service to the public is most important. Ang BRP Tubataha at Malabrigo ay 2 sa 10 barkong binili natin sa pamamagitan ng soft loan sa Japan. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kanina po kay inalam natin ang sitwasyon sa terminal ng bus sa Cubao. Ngayon naman, yung terminal ng bus sa Pasay. Kasabay ng pagbuhos ng mga bayahe ng bus pa probinsya ay ang pagkabuhos din po o pagkaubos din ng pasensya ng mga pasahero na hindi makauwi sa Visayas at Mindanao. Mula sa Pasay, live po itong ulat na ito ni Chino Castro. Chino? Mike, nanganganib na hindi makauwi ngayong Paskong ilan sa ating mga kababayan dito sa ilang bus terminal sa Pasay City dahil yung bus na hinihintay nila ay hindi dumating dahil naiipit daw kasalukuyan sa Leyte dahil sa malakas na ulan at nagbabadyang bagyo. Mainit ang ulo, dala ng buyat at inis na ang mga pasahero nang datnan namin sa isang bus terminal sa Pasay. Paano ba naman? Kahapon ng umaga pa raw sila naghihintay sa 2 bus ng Mindanao Tourist Shuttle Service. Karamihan ng mga stranded papuntang Mindanao at Visayas. 2 araw na ngayon. 2 araw na kayo naghihintay dito? Oo, walang matulugan. Tayo lang. Wala pa kami mga tulog. Paano yan, hindi na kayo makakauwi kasi... Kung may bus, maghanap pa kami. Kasi siyempre may mga bagahe kami mabigat eh. Ang masamang panahon at nagbabadyang bagyo sa Visayas ang binigay na dahilan sa aberya ng mga empleyado ng bus company. Nasa Leyte pa yung iba dahil di ba may low pressure din. Gusto naman nilang i-refund na lang natin. Yun nga lang, kahit pa ma-refund, malamang hindi na rin makakakuha ng ticket ang mga stranded na pasahero. Sa mga katabing bus terminal kasi, wala nang mabiling ticket. Miss, kahit wala na. Naghihintay po, baka po maglabas sila. Chance passenger. O kaya may magbalik ng ticket.
Nagdagdag na ng mga bus na biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao ang mga bus companies gaya ng kumpanyang DLTV para sa Christmas season. Nasa 40, lahat-lahat ng babiyahe. Mas madami bukas kasi mas season bukas. Pero sa dami ng mga pasahero, kulang pa rin ito. Mike, yung inireklamong bus company kanina ay sumubok pang umupa ng ibang bus para maisakay lamang itong kanilang mga stranded na pasahero. Pero wala na raw mahanap dahil kahit yung mga tourist bus ay hindi na rin maupahan ngayong Kapaskuhan. Kung kaya't nauwi na lang ang sitwasyon sa pag-refund sa kanilang naipit na mga pasahero. At yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo, Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Narito po ang mga balitang dapat ninyong abangan. Eksklusibo, bangay ng sospek sa pagpatay sa kanyang kumpare, pinagbabaril ng kaibigan ng biktima. Si superhero Derek Monasterio, nagala Santa Claus. Si Michael Daes na mahilig mag-travel, saan kaya magpapasko? At yung bata na yang namamalimos sa kalsada, hinandugan ng pamaskong saya. Tuloy-tuloy ang Pasko at pagbabalita dito sa number 1, 24 oras.